Magandang araw po, mahal na narrator at sa mga taga-suporta ng channel na ito. Itago mo na lang po ako sa pangalang Shirley at ang ibabahagi ko ay tunay kong karanasan nang maimbitahan kami sa isang kasalan na hindi para sa mga tulad nating normal. Dahil ito pala ay pag-iisang dibdib ng parehong angkan ng mga aswang sa probinsya ng Panay. Sir Dan, una pa lang ay sasabihin ko na po sa iyo at sa mga tagapakinig mo na isa po kong proud LGBT member o sa madaling sabi ay bakla. Ngunit hindi po ako yung tipo ng bakla na kaladkarin o yung kung tawagin ay may mga baklang kanal. Maayos naman po yung pagkatao ko at maganda naman po yung background, hindi lamang sa aking sarili pati na rin sa aking pamilya. Sa katunayan nga po, noong taong 2015 ay nagtayo po ako ng isang maliit na parlor dito sa parteng Bulacan. Hindi ko na lang ibabahagi yung eksaktong detalye ng parlor na ito dahil baka dagsain pa ng tao. Charot. Sa parlor na itinayo ko ay kasama ko yung dalawa kong kaibigan na tawagin po nating Kari at Lay, na kapareho ko ring member ng LGBT. Si Kari kababata ko sa amin sa Bulacan at siyang all around basta buhok ko yung usapan. Si Lay naman yung sa mga manicure pedicure. Nung una ay may pailan-ilan kaming customer na nagpupunta at nagpapaayos hanggang sa dumami na rin po sila ng dumami. Kaya naman yung maliit kong parlor ay napalaki ko naman. Nakuha ko na rin po noon yung iba pang unit na katabi. Mula sa dalawang maasahang katrabaho, dumagdag po ito ng dumagdag hanggang sa lumaki naman po yung aming grupo kahit papano. Bilang ako po yung may-ari at makeup artist rin po doon. Nakakakuha na rin po kami noon ng mga bookings para sa mga kasal at kung ano-ano pang mga okasyon. Nang sumunod na taon ay lalo pa naming ginalingan. Kasama na rin ng mga tauhan ko syempre. Kaya naman nagkaroon kami ng top client noon na hindi ko nalang papangalanan dahil hindi naman tungkol sa kanila yung kwentong ito. Nagkaroon po kasi kami ng klienteng content creator noon na medyo sikat naman din lalo na nung panahon yon. Habang nag-aasikaso nga kami ni Kari sa isang customer na nagpapabook ng makeup para sa 50th anniversary nilang mag-asawa, dumating yung isang magarang kotse noon na kulay itim at bumaba roon yung tatlong lalaki. Pare-pareho po silang nakasuot ng mga sunglasses noon. Pati puno po yung katawan ng tatlong yon na para ba silang mga pulis o militar at mukha silang mayaman dahil sa suot nilang Amerikana. Ayon sa mga tauhan kong naroon sa labas at nakakita sa mga lalaki, nagpaiwan daw yung dalawa sa labas na para bang mga bodyguards habang yung isa namang nasa gitna ay yung pumasok sa loob at tinanap kung sino nga ba yung maaring makausap. Itinuro naman ng isang kasama ko yung pwesto namin ni Karen noon kaya doon nga ito lumapit. Nang mapansin ng lalaking may kausap pa nga kami ni Kare, matyaga po itong naghintay sa gilid hanggang sa matapos na nga rin yung nauna naming customer. Matapos ito ay wala siyang pagbating ginawa at lahat ng kanyang mga sinabi ay talagang direct to the point. Nabalitaan namin sa isang kasamahan namin na maganda at maayos yung inyong serbisyo rito. Naisa na naming magpabook sa darating na linggo para sa isang kasalang magaganap. Pero sa kabisayaan pa nga gaganapin. Meron lang kaming lakad na pinunta dito. Kahit naisipan namin dito na rin kumuha. Dahil magbabayad naman kami. Kami nang bahala sa pamasahe ninyo. Saad pa nga po ng lalaki noon. Ako naman po ay nagtanong kung saan nga ba yung pagdadausan. At sinabi po nito na sa isang probinsya sa Panay. Na mas maigi po sigurong hindi ko na lang banggitin. Sa punto yun ay nagkatinginan nga kami ni Kari. Dahil hindi pa kami nakaranas na talagang makapunta doon. At kung magkagayon man, ay ito nga yung unang pagkakataon. Huwag kayong mag-alala, lahat ay settled na at wala kayong kailangang problemahin sa pagbiyahe nyo doon. Muli pang saad ng lalaki noon. Nagdadalawang isip man kami kung tatanggapin ba namin yung alok na ito. Pero agaran nga kaming napaoo nang magbigay ng malaking down payment yung lalaking tawagin na lang po nating Nandi. Talagang may kalakihan po yan na mga ilang araw rin namin kikitain kung tutusin. Halos magtatalon nga yung puso ko noon sa tuwa dahil sa laki ng kinita namin nung araw na yon. At bago pa nga umalis yung lalaki, nag-iwan siya ng pera na pamasahe rin namin sa Roro. Dahil plano naming dalhin yung van kung nasaan nga yung iba naming kagamitan at para na rin hindi kami mahasel pagbabiyahe ng matagal. Kasama ng perang pangpamasahe namin yung isang calling card na walang pangalan. Plain black lamang po ito at may imprenta ng numero. Paglabas nito ng pinto ay talagang napatalon kami sa tuwa na magkakaibigan. Pati yung mga trabahante namin ay tuwang-tuwa din dahil pare-pareho nga kaming makikinabang doon. Kaya naman pagsapit ng gabi
ay nag-celebrate kaming lahat noon at nilibre ko pa nga yung lahat ng aming mga tauhan. Isang linggo matapos yung paghahanda namin ay tumulak na nga kami sa sakayan ng aming van. Si Kuya Potpot po yung driver namin. Ako, si Kari, Lay at Ate Vani naman yung nasa loob upang magtulong-tulong na mag-aasikaso sa mga dapat na gawin. Habang nasa biyahe nga kaming 5 ay hindi namin maiwasan na magkwentuhan tungkol sa mga usap-usapan sa lugar na aming pupuntahan. Lalong-lalo na nga yung tungkol umano sa mga aswang. Ayon kay Kuya Potpot, may mga ganun daw talagang mga nilalang pero hindi lamang doon sa lugar na ito, pati na rin sa iba pang mga dako, at hindi lamang daw tayo nakakasiguro kung sino nga ba at saan yung mga ito. Ako naman po, Sir Dan, ay hindi naniniwala sa mga ganoong nilalang. Dahil hindi pa nga ako nakakaranas ng kahit na anong engkwentro sa mga ganon, at kung meron mang tunay na ganon, ay wala na rin akong pakialam. Matapos yung mahabang oras ng pagbiyahe sa lugar na sinasabi ni Nandi, na pagkikitaan nga namin ay doon ko pa lang siya tinawagan. At ilang minuto pa kaming naghihintay noon bago sila makarating sa tagpuan. Sakay ng isang itim na kotse, ipinasunod po niya si Kuya Potpot kung saan nga yung aming destinasyon. Ganoon na lamang yung aming gulat nang malaman na malayo pa pala yung lugar na aming pupuntahan. Kulang-kulang 1 oras para ayon kay Nandi. Kaya naman doon nila piniling makipagkita dahil may nasikaso lang daw din sila doon banda. Kaya't para mas maaga na rin daw na magkita agad. Habang papalayo kami ng papalayo, ay napansin naming lahat na pakonti ng pakonti yung mga kabahayan na aming nadadaanan. Hanggang yung mapuno na nga pong bahagi ng lugar yung aming tinatahak. Literal na liblib. At may kasukalan yung lugar na aming pinasukan. Pero sa gitna ng kagubatang yon, ay narating namin yung isang napakalaking mansyon na hindi namin nakalain na naroon sa gitna. Halos lahat po kami ay manghang-manga sa kagandahan ng lugar. Hindi rin po namin mabilang yung mga magagandang kotse na naroon. Pagbaba namin ay ganoon na lamang yung aming pagtataka. Dahil may naamoy po kami noon na mabahong amoy na hindi namin alam kung saan nga ba nagmumula. Hindi man kami makareact dahil maraming bisita, ay tiniis na lang din po namin hanggang sa makalayo na nga kami sa bahaging yon. Habang naglalakad kaming 5 ay kataka-taka na nakatitig ng matatalim yung bawat bisitang naroon naming nadadaanan. Hindi man namin alam kung bakit. Tila ba may atraso nga kami sa kanila pero pinilit naming ngumiti at bumati pa rin sa lahat ng aming mga nakakasalubong. Kahit na hindi nga sila sumasagot. Merong ibang okay naman pero yung karamihan ay hindi. Pagdating namin sa kwarto, ay nag-set up na po agad kami ng mga gamit dahil anong oras na rin po yon at baka maalangan pa kami. Gabi pa naman yung kasal pero mas maganda kung mag-a-advance kami para hindi na kami magmadali. Mahirap na at baka hindi pa nila magustuhan yung aming serbisyo. Nang makatapos na nga kami sa pag-set up, ay hinainan po kami ng pagkain nila Nandi at ng kanyang mga tauhan. Mga lutong ulam na ni isa po sa amin ay parang hindi pamilyar dahil kakaiba po yon. Hindi kami sigurado kung kakainin namin yon, kaya't minabuti na lang po namin na sa van na lang po kami kumain. Kaya lahat ng mga nakahain doon ay dinala na lang po namin sa mismong van. Habang pinag-uusapan kung anong gagawin, kung kakain ba o hindi. Kakain na sana kami noon pero pinigilan kami ni Kuya Potpot at kumuha po ito ng 2 piraso ng kalamansi sa kanyang bulsa at isa-isa po niyang pinatakan yung masasarap na mga ulam. Nagdala pa talaga siya ng kalamansi. Nagalit pa nga si Kari noon kay Kuya dahil wala daw itong respeto sa pagkain. Habang nagdadakdak nga si Kari ay talagang halos manduwa yung aming mga mata nang makitang nagbago yung itsura ng pagkain. Pagkatapos patakan ng katas ng kalamansi. Nagkaroon ito ng napakaraming kung ano na hindi namin alam at bumukal rin po yung mabahong amoy. Lahat po ay nagbago ng anyo na parang hindi pala normal yung sa amin na inihain. Sa puntong yon, nagduda na nga kami at inisip na ang mayamang pamilya pa lang yon ay posibleng mga aswang sa modernong panahon. Sa takot po namin na yung mga baon po naming itlog, yung aming nilantakan at yung mga chicherya na mga tira-tira, pinagsaluhan na lang din po namin yung isang balot ng tinapay ni Ate Vani, pantawid gutom rin. Natatakot man kami sa maaring mangyari ay hindi na rin kami pwede pang umatras dahil lalong magiging delikado yung aming lagay kapag nalaman nilang alam na nga namin na mga aswang sila. At yung kasalang yon ay mukhang para lang din sa mga tulad nilang nilalang. Habang mini-make-upan po namin ni Ate Vani noon yung ibang katalagahan,
ay napansin po namin yung kakaibang mga itsura nito. Hindi ko alam pero parang nakakapangilabot sila. Yung tipong parang may kung anong tinatago na hindi ko rin maipaliwanag. Lagi rin po silang nakangiti ng parang alanganin. Yun bang parang kung magkamali ka ay may mangyayari talaga sa yung hindi maganda. Mapuputla rin po sila. At ramdam ko talaga na meron silang tinatago. Malilikot po yung mga mata nila na parang hindi makatingin ng diretsyo. Nang matapos nga ako sa pag-aasikaso sa mga bisita, ay nagpunta naman ako sa kwarto kung nasaan nga yung bride. Magkahalong takot at kaba yung aking nararamdaman noon dahil hindi ko alam kung ano bang itsura nito. Sir Dan, kahit na ako po ay lehitimong bakla, ay nagandahan naman ako doon sa bride nang makita ko siya. Pero medyo maputla lang din po yung balat nito at parang may kung anong bumabagabag rin sa isipan nito habang siya ay nakatingin sa akin. Kung ikukumpara nga siya sa isang artista, ay parang kahawig po nito si Gabby Garcia pero maputi lang po ito. So yun na nga, habang mini-makeupan ko nga po siya ay napansin niyang parang napakatahimik ko. Kaya siya na nga rin yung nagsimulang makipagkwentuhan. Kaya naman kahit papano ay naibsa naman yung takot ko at kaba na nararamdaman. Binibiro ko naman po siya noon at napatawa nga po ito. Doon ko po napansin na parang lumabas po yung mga pangil nito. May kahabaan rin yung kanyang dila na talagang kapansin-pansin nung natignan kong mabuti. Nang mapansin naman po nito na tila naiilang ako, ay humingi po ito ng tawad sa akin. At sa puntong yon ay naramdaman ko na sincero naman po yung paghingi niya ng tawad at kung tutuusin ay mabait naman po pala ito. Maya-maya pa ay nagsimula na nga siyang magkwento sa akin noon tungkol sa kanilang lahi. Nagulat po ako noon at talagang kinilabutan nung tahasan niyang inamin sa akin na tunay silang mga aswang at gayon din yung lahat ng naroon sa kasalan. Mukhang nakatunog na rin po ito na alam na rin namin yung tungkol sa kanila. Lalo pat nakita ko rin po na parang meron nga siyang mga pangil na kakaiba. Habang nagkukwento po siya ay kitang-kita ko na nagbago po yung itsura ng kanyang mga mata. Na parang nais nga niyang patunayan na yung kanyang inaamin sa akin ngayon ay talagang totoo. Ayon pa dito, na yung magaganap daw na pagdiriwang ay hindi lamang basta kasalan kundi pagbubuklod at pagtitibay ng dalawang angkan na magkalaban. May sinabi pa nga po siya sa akin noon na lahi ng kanilang mga angkan. May iba't iba raw kasing lahi ng mga aswang ngunit hindi ko na rin po yun natandaan dahil talagang kinakabahan po ako noon at hindi nga po ako makapag-concentrate. Marami pa nga po itong sinabi sa akin noon pero hindi ko na talaga ma-absorb dahil sa pagod kaya naman nang matapos nga ako sa kanya ay tuwang-tuwa naman siya at nagpasalamat. Sir Dan, tandang-tanda ko pa po Sir Dan yung mga kataga na binitawan niya sa akin na hanggang sa ngayon ay nakatanim pa rin sa isip at puso ko. Maraming salamat sa iyo ha. Pinaramdam mo sa akin na tao pa rin ako kahit na saglit. Huwag kayong mag-alala ng mga kasama mo. Walang gagalaw sa inyo sino man dito sa amin. Hindi nyo kailangang manatili sa seremonyas ng kasal dahil mawiwirduhan lamang kayo sa inyong mga makikita at baka maging problema lang din. Nalaman ni Nandi na nalaman na ninyo yung tungkol sa pagkain dahil kagagawan ngayon ng isang kamag-anak na hindi ko napagsabihan. Dapat sana normal naman ang pagkain yung ihahain sa inyo eh. Kaso yun nga yung naibigay dahil sa kamag-anak naming matigas yung ulo. Pero nalaman naman agad ni Nandi na hindi nyo naman kinain yon. Mukhang nagawa niyang sumilip sa van ninyo habang abala nga kayo sa inyong mga ginagawa nung nadiskubre nyo yung tungkol sa pagkain. Saad pa nga po ng bride noon. Sa bayaka po nito na talagang seryoso po ito at hindi naman siya masamang tao kahit na ganun siya. Paglabas namin ng kwarto ay nakita ko na nga yung mga kasamahan ko. Kitang-kita ko sa kanilang mga mukha yung matinding takot. Kaya naman kinausap ko nga sila at pinabatid yung sinabi ng bride. Doon ay tila nakahinga naman po sila ng maluwag. Maya-maya pa'y dumating na rin po si Nandi upang sunduin nga kami at ihatid sa may labas ng bakuran. Niabot rin po niya sa akin noon yung kabuuan ng bayad tulad ng ipinangako ng bride. Sir Dan, alam mo bang inamin din sa amin ni Nandi na hindi daw pala kami yung first choice nila. Hindi naman kami nagulat doon. Pero nung sinabi niyang kami lang daw kasi yung matapang na tumanggap ng trabahong yon, kahit na nalaman na nga namin yung tungkol sa kanila, kahit nire-respeto daw nito kami. Pagkatapos po nun nakauwi naman po kami ng maayos at talagang ilang araw rin po naming napagkukwentuhan yung tungkol dito.
Hindi po namin makakalimutan na minsan ay tumulong po kami sa pag-aasikaso ng kasal ng mga angkan na pareho palang mga aswang. Maraming salamat po sa lahat at paalam. Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig mo dito sa channel mo. Ako nga po pala si Max at 22 na po ako ngayon. Nakatira dito sa Taguig. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa channel mo yung kwentong katatakutan ko na nangyari lang noong 2022 sa probinsya namin sa Bicol. 2018 po nang may tumamang malakas na bagyo doon sa amin sa Bicol at halos lahat po ng mga bayan doon ay sinalanta ng malakas na unos. Kumitil ng daan-daan at sumira ng milyon-milyong halaga ng mga ari-arian. Rescuer po noon yung Tito Ryan ko. Ikatlong kapatid po siya ni Mama. Magaling naman po itong rescuer. Dahil kung saan-saan na po siya pinapadala ng lokal na pamahalaan para mag-training ukol sa pagre-rescue ng tao. Ngunit kahit na anong training at galing ng isang tao ay baliwala lang kung oras mo na talagang lisanin yung mundong ibabaw. Grupo po sila na binubuo ng 5 katao. At si Tito Ryan po yung parang pinaka-leader ng grupo nila. Isang araw habang nagre-rescue nga sila ng mga mamamayang tumatawid sa isang binahang kalsada, ay nagkaroon ng isang malalang pangyayari. Ayon sa taong nakasaksi, may sumabog daw silang narinig noon na kasunod nito ang pagraragasa na nga ng malakas na tubig dahilan upang anurin yung grupo nila Tito Ryan at yung mga taong tinutulungan nila. Sa sobrang lakas daw ng agos noon ay tila hinigop raw silang 5 pailalim at hindi na nga sila pumaibabaw at lumutang pa sa ilog kung saan nga sila naroroon. Pero kahit na ganun yung nangyari ay tila ba nabunutan ng tinik sa lalamunan yung halos lahat ng taong naroon at nag-aabang sa tulay. Nang isa-isa ngang naglutangan yung mga kagrupo ni Tito Ryan. Ligtas naman yung 4 sa mga kasama ni Tito, pati na rin yung kanika nilang mga taong tinutulungan. Pero si Tito Ryan ay hindi na nga matagpuan. Hindi tuloy alam ng mga kasama niya kung ano nga bang nangyayari sa kanya, kung buhay pa ba siya o baka patay na. Dahil sa pagkawala ni Tito ay matinding pagdadalamhati yung naranasan ng pamilya ko. Lalong-lalo na nga kay Mama, na gabi-gabi nang umiiyak noon at nagdarasal na sana'y buhay pa nga ito kung saang lugar man ito napadpad. Lumipas yung mga araw ay hindi tumigil yung mga kasama ni Tito sa paghanap sa kanya. Halos masuyod na nga po nila yung kalakihan ng aming probinsya. Ngunit wala talaga silang matagpuang Tito Ryan o kahit bangkay man lamang nitong maari naming paglamayan. Makalipas nga yung 1 buwan ng paghahanap, ay idineklara na ring patay ng aming lokal na pamahalaan si Tito. Kahit na walang bangkay na na-recover sa pinangyarihan ng insidente. At kahit na masakit nga ay unti-unti na rin po namin itong tinanggap sa aming mga sarili na hindi na nga babalik pa si Tito Ryan. Agosto nga nung sumunod na buwan nang may mabalitaan si Papa na may kamukhang kamukha daw si Tito na isang pulubi na sumunod sa bayan at nagpapaghala lang di umano. Nang mabalitaan nga ito ng ilan sa aming mga kaanak ay wala nang patumpik-tumpik pa at pumunta nga sila sa naturang lugar. Halos mag-iyakan daw sila Mama at yung mga kamag-anakan namin noon na kasama niya nang makilala at makumpirma nga na si Tito Ryan yung pulubing yon. Suot pa rin daw nito yung kanyang uniforme na pang-rescue nung madatnan nga siya nila Mama. Masayang-masaya nga sila noon nang muling mayakap si Tito na inakala na nga nilang patay na. Kahit na may parang tama raw ito sa pag-iisip, ay okay lang daw. Basta't buhay pa nga po ito at nakakasama namin. Sabi pa nga nila Papa, hindi na makausap ng maayos itong si Tito. At may kung ano-ano ang binabanggit na mga kataga na hindi nila maintindihan. At kung ano-ano pang mga weirdong bagay. Dahil doon, pinatignan nga nila si Tito sa isang espesyalista upang masuri nga siya at ayon nga sa doktor na kanilang sinanggunian ay maaring partial memory loss lang daw yung dinadanas nito at maaring na-develop nga ito sa paulit-ulit na pagtama ng ulo nito matapos anurin ng malakas na tubig. Pero bukod daw doon
ay parang wala naman daw itong problema. Kung meron man ay parang hindi naman daw ganun kalala. Ilang araw makalipas ay doon na nga muling nanuluyan si Tito Ryan at marami nga akong napansing pagbabago dito. Nung una, hindi ko ito masyadong pinagtutuunan pa ng pansin dahil inakala ko nga po na sanhi lamang ito ng kanyang kondisyon. Pero nagkamali nga ako at napatunayan ko yung bagay na yon. Isang gabi po noon, Sir Dan, habang kasama kong dumating sa bahay yung girlfriend kong tawagin po nating Aya, ay napansin kong nakatingin nga si Tito sa kanya. Matalim ito na para bang may balak po itong gawing masama. Bali ito nga yung unang pagkakataon na nagkita sila matapos mawala ng halos 2 buwan ni Tito. Lalapit pa sana si Aya kay Tito noon upang magmano. Pero ganoon na lamang yung gulat namin nang bigla nga itong mag-asal hayop at biglang umangil sa hindi namin malamang dahilan. Labis po yung takot ni Aya noon kay Tito. Kaya naman matapos nga akong magbihis noon, ay hinatid ko na nga po ito pauwi sa kanila habang humihingi ako ng paumanhin. Habang naglalakad kaming dalawa pauwi sa kanila, ay nagulat nga ako sa mga sinabi ng jowa ko. Yung Tito Ryan mo na nasa inyo, ibang tao. Hindi yun yung Tito Ryan na nakilala ko. Saad pa nga po nito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kamot ulo ko namang tanong. May kakayahan akong makakita ng mga bagay-bagay na mahirap ipaliwanag. Pero ramdam ko yung maitim na aura na bumabalot doon sa taong nasa inyo. Mabuti pa, sabihan mo na sina Tito at Tita tungkol dito. Dahil baka lalong lumala yung sitwasyon. Saad pa nga po nito sa akin noon. Teka, anong maitim na aura? Kanino? Kay Tito? Tanong ko namang muli. Hindi na yun yung tiyo mo. Masakit mang isipin. Pero wala na yung Tito Ryan mo. At isang aswang na malamang yung nagkakanlong sa katauhan nito. Umahanap lamang ng pagkakataon upang masilo kayong lahat. Saad pa nga po ni Aya noon. Sir Dan, hindi po ako fan ng mga katatakutan. Pero nung narinig ko nga po ito sa nobya ko, ay nakaramdam ako ng pagkabahala. Seryoso po kasing tao itong nobya ko at madalang lang kong magbiro. Kaya alam ko sa sarili ko na malaki yung posibilidad na tama nga yung mga sinasabi nito. Nang makita kong nag-aalangan ni Aya, dumaan nga kami sa isang tindahan noon at bumili nga siya ng isang pirasong sigarilyo. Nagyoyosi ka pala? Tanong ko pa nga po sa kanya, pero isang irap lang yung kanyang naitugon. Eto, pansubok, para maniwala ka na sa akin. Wika pa nga po nito habang tinatanggal yung kulay brown sa loob ng sigarilyo. Pinakamasdan ko po yung kanyang ginagawa. At ganoon na lamang yung gulat ko nang bumunot siya ng isang pirasong buko at isiniksik sa loob ng sigarilyo bago ibinalik yung laman nito. Mamayang gabi pag tulog na yung lahat sa inyo, subukan mo itong sindihan at malalaman mo kung tunay ba yung sinasabi ko sa iyo o hindi. Wika pa nga po nito habang nakahiga ako sa aking kama at nakatitig lamang ako doon sa sigarilyong binigay ni Aya. Hawak-hawak ko nga po ito habang pinag-iisipan kung sisindihan ko nga ba ito o hindi. Sa totoo lang po, natatakot rin ako noon sa kung anong magiging resulta ng gagawin kong yon. Pero dahil napapaisip rin nga po ako kung totoo ba na hindi na si Tito Ryan yon at baka aswang na yung aming nakakaharap, ay talagang kinonsider ko na po na sendihan yon. Nung makatipon ako ng lakas ng loob, kinuha ko nga yung lighter noon na pansindi. At walang kagatol-gatol na sinindihan ko nga po yung sigarilyo. Ilang ulit ko pa nga pong hinitit yon hanggang sa umusok na nga po ito. Pagbuga ko ng manipis na usok noon at tahimik lang akong naghihintay ng resulta, ay parang kinikilabutan rin po ako noon. Sa paglipas ng ilang segundo, ganoon na lamang yung gulat ko nang marinig na bigla na lamang nagwala si Tito Ryan. Sumisigaw po ito ng ubod ng lakas habang galit na galit at nagmumura lang po ito. Dali-dali kong pinatay yung sindi ng sigarilyo at ibinalot sa kapirasong papel, sabay silid sa aking bag. Bago nga ako lumabas ng kwarto noon at magkunwaring nakikibalita sa kung ano nga ba yung nangyayari kay Tito, hindi pa man ako masyadong nakakalapit sa kanilang nag-uumpukan, ay pinanlisikan na po ako ng mata ni Tito. Sabay nagpupumiglas po ito sa pagkakakapit ng mga kaanak naming lalaki. Galit na galit po ito sa akin noon habang sinasabi na kinukursonada ko raw siya
at ginagawa ng kung anong kagaguhan. Naguguluhan yung mga kamag-anak namin noon sa mga sinabi ni Tito. Nagtataka sila kung bakit ako nga yung sinisisi nito. Gayong hindi naman nila ako nakitang lumabas ng kwarto. Sa punto pong yon ay nagilty naman ako dahil hindi ko akalain na ganoon pala ka-epektibo yung sigarilyong nilagyan ng buhok na aking sinindihan. Ayon pa nga kay Aya, kahit na gaano kalayo umano yung aswang ay magagawa raw nitong maamo yon. At ito nga yung isa sa pinakaayaw nilang masamyo o malanghap. Pinilit pakalmahin ng kaanak namin noon si Tito. Pero hindi nga ito nagpapaawat sa kanila at bagkus ay nanlalaban talaga ito. Hanggang halos manluwa na nga po yung mata ng mga kamag-anakan naming lalaki na siyang dahilan upang magsibitaw na nga po sila nung makita nila na tila nagbabago na nga ng anyo itong si Tito Ryan. Unti-unti na nga po siyang tinubuan ng mga patsi-patsing buhok noon sa iba't ibang parte ng katawan, partikular na nga sa kanyang mukha. Maya-maya ay nagbago po ito ng wangis hanggang sa nagtakbuhan na nga po sa takot yung mga kaanak namin noon. Aswang! Aswang! Aswang si Tito Ryan! Sigaw pa nga po ng ilan habang si Tito Lando naman ay nagmamadaling abutin yung taklas ng kanyang itak. Hawak na nga po niya yung kanyang itak at atakihin na nga po sana niya yung nilalang na yun. Pero bago pa nga po niya magawa yun, ay naihagis na po siya ng nilalang. Ilang saglit pa po yung nagdaan, ay pinilas po ng nilalang yung suot nitong damit. At doon ay bumungad po sa amin yung nakakadiri nitong katawan na tinubuan na rin ng mga balahibo. Siyempre, ako pa rin po yung target ng aswang na yun dahil hindi nga niya nagustuhan yung aking ginawa. Sinubukan niya akong lundagan noon pero madali ko naman itong naiwasan hanggang sa dumaos-dos na nga po siya sa madulas naming sahig. Dali-daling sinabuyan ng bawang at asin ng ilang kaanak yung aswang na yun na nagpapanggap lang din na si Tito pero nakaiwas na rin po ito. Muli sana akong atakihin ng aswang yun nang madampot naman ni Lolo Ingo ang palaspas sa gilid ng aming pinto. Tila latigo po niya itong pinanghahataw sa nilalang. Kada tama po ng palaspas sa katawan ng aswang na yun, gayon na lamang yung laki ng tinatamo nitong latay at sugat na talagang iniinda po niya yon nang mapuruhan ni Lolo Ingo sa dibdib yung aswang na yon. Dito na nga po ito tumayo at mabilis na tumakbo padaan doon sa bintana. Parang ginamit pa niya yung natitira ng lakas para makatakas. Matapos makalabas sa bahay ng aswang na yon, ay wala nang sino man sa mga kamag-anak namin yung sumubok na habulin pa yon dahil baka makasilat pa nga ito at makadisgrasya. Umiiyak po noon yung mga babae naming mga kaanak matapos kong sabihin ang kung anong ipinagtapat sa akin ni Aya at yung sinabi niyang malamang ay patay na raw si Tito Ryan. Nung una hindi makapaniwala yung ilan sa amin kaya sumangguni pa nga kami sa isang kilalang albularyo noon. Ayon dito ay malaki raw talaga yung posibilidad na tama nga yung sinabi ni Aya dahil maging daw siya ay hindi makita o mahagilap yung aura ni Tito. Sinabi rin po nito na baka nakuha ng aswang yung katawan nito at kinain na malamang niya upang magaya rin yung wangis nito at makapang biktima pa ng hindi nakikita yung tunay nitong mukha. May kapangyarihan daw talaga yung mga aswang na dayain yung ating paningin. Mabuti na lamang daw at naagapan dahil kung hindi, maaring may nabiktima nga yung aswang na ito na nagpapanggapang si Tito Ryan. Bagamat hindi namin nahuli yung nilalang, ay sinisigurado naman po namin at ng pamilya ko na hindi na nga makakabalik pa yung aswang na yon. Sisiguraduhin ng pamilya ko na mamamatay siya kung bumisita pa siyang muli. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat po pala sa lahat ng mga matyagang nakinig dito. At syempre nagpapasalamat rin ako sa ating butihing narrator sa pagbibigay ng pagkakataon na mabasa ito sa inyong channel. Dito ko na po tatapusin at paalam. Pagbati sa lahat ng inyong mga masugid na tagapakinig. Itago mo na lang po ako sa pangalang Sandro, tubong Negros Occidental.
May nais lang po sana akong ibahagi sa inyo at sa mga naririto sa channel ninyo na isang karanasang naganap ng minsan akong mapadpad sa pistahan na malapit rin sa probinsya namin. Hindi ko na lang siguro babanggitin yung eksaktong lugar at bahala na po kayong mag-isip kung saan nga ba ito nangyari. Mas maigi na rin itago eh. Isang kaklase ng pinsan ko yung nangumbida nang minsan itong mapadaan sa bahay. Kaklase raw niya ito noong college nung nasa second year siya at tawagin na lang po natin itong Wilbert. Ayon sa pagkakasabi ni Wilbert ay mainam raw yung pistahan sa kanila at ubod daw ng saya dahil sa maraming turistang nagpupunta upang makidalo. Karamihan naman daw sa mga taong bumibisita ay maayos naman daw at nais lang ding makisaya. Total ito rin naman daw yung tunay na ibig sabihin ng pagdiriwang ng pista sa kanila. Dahil bakasyon naman po noon, ay wala rin kaming alinlangang sumama ng pinsan kung tawagin naman nating Luis. Isang ferry boat lang po yung sinakyan namin at naroon na nga po kami sa islang sinasabi nito. Pagdaong na pagdaong ay hindi namin maiwasang mapangiting magpinsan dahil sa dami ng mga taong naroon upang makipista. Pero ang tunay pala naming destinasyon ay malayo pa nga sa sentro kung saan nga nagaganap yung kasiyahan. Bali sumakay pa nga kami ng isang tricycle at umabot rin ng halos ilan pang minuto yung aming naging biyahe bago namin marating yung destinasyon na aming tutunguhan. Habang nakasakay kami sa tricycle ay napansin ko na tila ba may kung anong pinag-uusapan yung driver at si Wilbert. Pero dahil birit nga yung takbo ng tricycle ay wala akong marinig o maintindihan sa kanilang pinag-uusapan. Tanging mga pagtangu-tangu lang at pag-iling yung nabasehan ko ng kanilang pag-uusap. Nang bahagyang tumigil yung tricycle ay may portion po akong narinig sa kanilang pinag-uusapan. Kaya naman napakunot nga ako ng aking noo. Huwag kayong magpapaabot ng dilim ha. Mahihirapan ako kung sakasakaling abutin tayo ng gabi. Isa pa ay marami-rami rin akong nabalitaan sa lugar na ito. Basta mga hanggang alas 5:30 lang kayo aantay na. Nag-aalala lang saad pa nga nung driver noon. Nung una iniisip ko na baka medyo tago talaga at liblib yung lugar na aming pupuntahan. Isa pa ay may mga rebelding grupong nagkakanlong doon kaya takot rin yung driver na magpaabot ng dilim sa lugar. Pagdating namin sa lugar ni Wilbert ay nasamyo ko na nga po agad yung amoy ng madamong paligid at amoy rin ng parang dumi ng baboy o baka. Nakita rin namin yung nagkakasayahan, yung ilang mga taong naroon at nung nakita nga kami ng pinsan ko na kakababa lamang ay nagsilapit nga yung ilan sa kanila upang kami batiin ng maligayang pista. Napatingin pa nga po ako kay Luis noon habang nakangisi dahil iniisip ko na tama pala si Wilbert na kakaiba nga at literal na masaya yung pista sa kanilang lugar. Lalo na nga at karamihan ng lumapit sa amin noon ay puro rin mga babaeng nagagandahan. Makikipagkilala pa sana kami ni Luis noon pero inawat nga kami ni Wilbert at tinatakpa uwi ng bahay nila. Kitang-kita namin yung pagkadismaya ng mga kababaihang naroon na basta-basta na lamang naming iniwanan ng pinsan ko. Habang naglalakad kami ni Luis ay ibang-iba nga yung ambience ng lugar na hindi ko maipaliwanag. Para po kaming mga artistang pinagtitinginan ng mga tao habang dumadaan. Pre, may dumi ba ako sa muka? Tanong ko pa nga po kay Luis noon na halos maganda bali-bali na nga yung leg sa kakahanap pa rin ng magagandang babae. Dumi? Wala naman. Okay ka lang. Natatawa pa nga po niyang saad noon. Pakiramdam ko kasi parang ang gwapo ko dahil nakatingin sila eh. Biro ko pa nga po dito. Kaya naman naghagalpakan nga kaming dalawa noon sa pagtawa na agad namang napansin ni Wilbert. Kaya nga niya kami tinanong kung ano ba yung nagiging usapan namin pero umiling lang po kami pareho ni Luis at nagpatuloy na nga sa paglalakad papunta sa kanila. Sa bungad pa lang ng mismong bahay ni Wilbert, agara na po kaming sinalubong ng lola nito. Dali-dali niya kaming kinamusta at hinimas-himas sa likod. Dahilan upang mailang ako sa matanda. Apo, sila na ba yung mga kaibigang sinasabi mo na dadalhin mo dito sa pistahan? Saad pa nga ng matanda habang hinahaplos yung braso ko. Ay, sila na nga po nanang. Siya po si Sandro. At ito naman po yung pinsan niyang si Luis. Nakaklase ko nga po nung nasa kolehiyo pa. Saad pa nito habang nakangiti. Noong una hinihimas-himas lang kami ng matandang babae na tinawag ni Wilbert na nanang. Pero habang patuloy nga yung pakikipagkwentuhan namin dito, naramdaman kong tila pinipisil-pisil na po nito yung aking mga braso.
pati na rin po yung tiyan, na dahilan upang makaramdam ako ng matinding hiya. Kaya naman pasimple ko nga po siyang tinabig ngunit hindi nagpatinag yung matandang ito at nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa sa amin. Ramdam ko rin na naiilang na nga rin si Luis noon dahil sa mga pagsiko-siko niya sa akin noon na parang humihingi na nga ito ng tulong. Maya-maya ay kusa namang huminto yung matandang yon sa kanyang ginagawa at inanyayahan nga po niya kaming pumasok na sa loob ng bahay nila. Ganoon na lamang yung gulat namin ni Luis nang makitang kakaunti lamang yung bisitang naroon at kumakain. Tulad ng mga taong nasa labas, agaran din po naming nakuha yung atensyon nito dahil upang pagtinginan nga po nila kami. Sa puntong yon ay nakaramdam na naman kami ng pagkailang. Lalo na nga nung sinimulan kaming usisain ng kanyang mga kamag-anakan. Pero upang hindi naman maging bastos sa kanila, ay magalang po kaming sumagot noon ni Luis kahit na may pagka-weirdo na nga yung mga tanungan nila. Nang makakuha na nga kami ng plato, ay nagsimula na kaming kumain habang yung mga kaanak naman ni Wilbert ay naroon lang sa may sala at nagkukwentuhan. Masarap naman po yung mga putahing nakahain doon, pero alam ko na parang kulang po ito sa lasa. Parang hindi nalagyan ng asin. Parang lahat po ng ulam na naroon ay talagang walang alat. Namin niyang ipinagtataka. Napangiti na lang kami ni Luis nang matikman yung bagoong na parang matabang pa rin. Inoffer lang din po yun sa amin ng isang kamag-anak dahil baka gusto raw naming subukan. Saan ka naman nakakita ng bagoong tapos parang walang alat, hindi ba? Dahil may pagkamitikuloso nga ako sa pagkain, hinanap ko si Wilbert upang sana'y makahingi nga ako ng asin o kahit man lang patis na pangpadagdag ng lasa, pero wala nga ito doon at mukhang nakikipagkwentuhan siya sa ibang mga kaanak niyang naroon sa kanila. Kaya dumiretso na nga ako sa mga kaanak niyang nagtatanong sa amin kanina. Pagkasabi ko ng salitang asin ay natahimik nga yung pagkukwentuhan ng mga ito at dahan-dahang bumaling sa akin yung kanilang mga tingin. Blanko yung kanilang mga reaksyon na para bang may sinabi nga akong masama sa kanila. Kaya inulit ko yung tanong ko sa kanila noon. Hindi pa ako nakakatapos na magsalita ay nakita kong pinanlisikan na nga ako ng tingin nung lola ni Wilbert. Habang nakakunot nga yung kanyang noon na parang hindi nga nito naintindihan yung bagay na hinahanap ko. Maya-maya pa ay pumasok nga sa loob si Wilbert at dali-dali nga akong inakbayan. Sa puntong yon ay tila kumalma naman yung mga kaanak niya ngunit nakatitig pa rin sa akin na para bang may mga nagawa nga akong labag sa kanilang mga gusto. Bert, pre, ano ba yung mga kamag-anakan mo? Bakit ganyan? Parang mga weirdo. Bulong ko pa nga po kay Wilbert noon. Pagpasensyahan nyo na. Tuwing pista lang kasi nakakakita ng ibang tao yung mga kasama ko. O nga pala, wala na kaming asin ha. Naubos daw sa ibang mga niluto kanina eh. Ikalawang batch na raw kasi yan. Saad pa nga po nito. Sa mga kapitbahay nyo, imposible namang wala silang asin, diba? Yung pulubing ang walang makain, meron pa eh. Samantalang dito sa inyo, na magaganda naman yung mga bahay pero walang asin. Panunuyang biro ko pa nga po noon kay Wilbert na nginitian lamang po nito. Kaya naman hinayaan na lang po namin ni Luis yon at nagpatulong na lang kami sa pagkain kahit na kulang talaga yung lasa ng kinakain namin noon. Papatapos na nga sana kaming kumain ni Luis ay may inihaing panibago sa amin yung lola ni Wilbert. Karne po yung putahing yon na may mabangong amoy na talaga namang nakakatakam, kaya naman kahit na wala na kaming gana ay may kung anong puwersang nagtulak sa amin noon na kumain muli at tikman yung karning mamula-mula pa nga po yung kulay. Nanang, ano po bang putahe ito? Tanong pa nga ni Luis noon sa matanda. Hindi naman agad nakasagot si Nanang noon sa tanong nito. Bagkus ay tumingin muna ito kay Wilbert na para bang nanghihingi ng senyalis kung ano nga ba yung sasabihin. Dito sa amin kinilaw na karne yung tawag dyan. Karne ng batang kambing, kaya kung amuyin mo ay may pagka mabango. Pero sasabihin ko sa inyo, masarap naman ito. Dahil yung mga taga dito lang sa baryo yung gumagawa ng putahing ito. Mayabang naturang pa nga ni Nanang sa amin noon. Dahil sa sinabi niya ngayon, ay naintriga nga kaming dalawa ni Luis na tikman yung putahing nakahain. Alam kasi naming may kanya-kanya talagang mga putahe na sa mga ganong lugar mo nga lang matitikman. Sa totoo lang, mukha namang masarap yung kinilaw kahit na mamula-mula pa nga yung tekstura ng karne at may kung anong amoy na malansa.
Ganyan talaga yung putahing yan. Sige na, tikman nyo. At para malaman nyo kung gaano nga ito kasarap. Saad pa nga ni Nanang noon. Titikman na sana namin ni Luis yung kinilaw na karne nang muli ko namang tignan si Wilbert. Ganoon na lamang yung pagdududa ko sa ekspresyon ng kanyang mukha kung bakit parang takot ito na ewan. Dahil doon ay siniko ko ng mahina sa tagiliran si Luis upang bigyan nga ito ng babala. Mabuti na lamang at naintindihan naman po niya yon. Sabay naman kaming tumanggi sa alok ni Nanang sa amin noon at nagsabi na lang kami na kung maaari ay mamaya na lang namin titikman yung kanyang kakaibang kinilaw. Kitang-kita namin sa mukha ng matanda yung pagkadismaya dahil sa ginawa nga namin na hindi pagpayag na tikman yon. Gusto nga sana namin ni Luis na umalis na nga roon sa bahay nila Wilbert dahil pawirdo na nga ng pawirdo yung kinikilos ng mga kamag-anakan nito. Lalo pa kaming nakaramdam ng takot nang itanong sa akin ng isang kaanak nila na kung mawawala daw ba kami ay meron kayang hahanap sa amin doon. Mabuti na lamang at mabilis nga akong mag-isip ng mga sandaling yon. Kaya naman nakagawa kaagad ako ng mabigat na palusot. Ano po bang ibig niyong sabihing mawawala? Maglalaho na lang ba basta? Hindi po maaari yun. Yung mami ko po kasi pinsan pong buo ni Mayor. At kung magkagayong mawawala kami, tiyak po na ito yung unang lugar na pupuntahan dahil ito pong lugar yung pinaalam namin sa kanya eh. Saad ko pa nga po noon. Tila biglang nawala yung ngiti ng kaanak ni Wilbert at napalitan po ito ng parang panlulumo. Sa totoo lang po, hindi totoo yung mga sinabi kong yon. Ginawa ko lang po yung kwento ukol dito dahil nga alam ko na nasa tagilid po kaming sitwasyon. Ngunit dahil sa alibay ko po na ginawa, ay hinayaan na lang kaming makaalis kasama si Wilbert. Habang naglalakad kami noon, ay sinubukan naming tanungin si Wilbert kung ano nga ba yung pinatutungkulan ng isang kaanak niya tungkol sa tanong nito. Sa puntong yon, ay bahagya nga siyang natahimik at dito ay hindi na nga niya sinagot ng diretso yung aking tanong. Basta't nag-iwan na lamang po siya sa amin noon ng isang malaking palaisipan. Ayon dito, may pista raw sa kanila, kapareho ng tulad sa ating mga Katoliko, na ipinagdiriwang ng magkasabay para sa isang patron. Pero iba daw sa kanila dahil tungkol daw ito sa kasaganaan ng kanilang mahal na Panginoon na kinikilala. Bagamat hindi nga niya ibinigay yung pangalan ng kanyang Panginoon, napagtanto po namin noon na yung tinutukoy nito ay hindi kapareho sa Diyos na ating sinasamba. Kapag sumasapit daw yung kapistahang yon, ay nagdadagasaan daw yung iba't ibang mga tulad nila mula sa iba't ibang dako ng bansa upang makisaya. Kaya naman bawat isang pamilya na may kaanak na lalaking panganay, obligadong magsama ng mga kaibigan o kung sino mang makukumbida nila. Sa puntong yon, ay nanlamig na nga po kami dahil unti-unti na nga po naming napagtagpi-tagpi yung bawat senaryo na ipinababatid ni Wilbert. Itutuloy pa nga sana nito yung kanyang kwento. Pero nung makarinig kami ng magkakaibang atungal na alam naming hindi normal, ay hinatak na nga po niya kami pabalik doon sa bungad ng lugar nila, kung saan nga naghihintay yung tricycle driver. Pagdating namin doon, ay naggalit na po yung driver noon dahil hindi daw kami marunong tumupad sa usapan. Kaya naman todo nga yung paghingi namin ng pasensya dito. Yung araw po na yon, yun na rin po yung huling araw na nakita namin si Wilbert. Dahil magmula po nun, ay hindi ko na siya ulit nakita. Maging yung pinsan ko, nakaklase nga po nito ay hindi na rin siya nakita pang muli. Habang nasa biyahe po kami noon, sinabi po sa amin ng driver na marami raw talagang aswang sa lugar. At mukhang yung pamilya raw na aming napuntahan ay ganon din. Ilang ulit na raw siyang kinontrata ni Wilbert na maghati doon ng pasahero. Tinatanggihan ng araw sana niya pero malaki raw kasi yung binabayad sa kanya. Para naman sa mga nagtatanong kung naging aswang ba kami matapos namin kumain ng pagkain nila, ay hindi naman po. Dahil normal naman po kami ni Luis magpasa hanggang ngayon. Mukhang yung pinakain po nila ay mga normal naman sanang pagkain. Pero yung huling putahe lang po na nais niyang patikman rin sa amin, malamang ay doon na sila merong nilagay. Mabuti na lamang at hindi po namin kinain yun o tinikman man lang. Hanggang dito na lang din po itong kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Tawagin niyo akong Omar, taga Bohol, at gusto ko lang ding magkwento ng naging karanasan ng aming pamilya noong maliit pa lamang yung aming anak. Siya nga pala, yung aking asawa, ay tawagin na lang din natin sa pangalang Liz. Nang mga panahong ito ay nasa 2 taon pa lamang yung aming panganay. At yung bunso namin ay nasa 5 buwan pa lamang. Dahil sa aking trabaho ay madalas kaming nagpapalipat-lipat ng tirahan. Halos hindi nga kami pumipirmi ng mga 3 buwan sa bahay ng aming inuupahan. Sa kadahilanang ito, kadalasang nagrereklamo yung asawa ko sa akin na gusto rin daw niyang magkaroon ng permanenteng tirahan. Sinabi ko naman dito na maghahanap na muna ako ng trabaho na hindi ako kailangang magpalipat-lipat. Wala namang nagawa yung asawa ko noon kung hindi yung tumango na lamang. Naisip ko rin noon na hindi magiging maganda sa 2 naming anak kung palagi kaming palipat-lipat ng tirahan. Sa kadahilanang ito, nag-isip nga ako ng posibleng dahilan para makaalis ako sa aking trabaho. Pero bago ako umalis noon, ay sisiguraduhin ko muna yung aking lilipatan. At yun nga po, pagkaraan ng ilang buwan sa aking trabaho, ay minabuti kong umalis doon. Umuwi kami sa probinsya at minabuti na doon na lamang ipagpatuloy yung aming buhay. May trabaho kasing inireto sa akin yung aking pinsan, kaya't hindi ko na ngayon pinakawalan pa. Lalo at alam ko na isa nga sa mga pangarap ng asawa ko ay yung magkaroon kami ng permanenteng tirahan. Kaya't hindi ko na ngayon ipinagkait sa kanila ng aming 2 anak. Nang makauwi na nga kami doon, minabuti naming magtayo ng maliit na kubo. Wala namang problema noon dahil maliliit pa yung aming anak. Nasa iisang baryo lang din kami ng aking mga pinsan at mga tito at tita. Kaya alam kong may mahihingan ako ng tulong kung sakali. Nung nagsimula na nga akong magtrabaho sa isang mayamang pamilya na taga-kabilang baryo, nagagawa ko pa rin namang makauwi kinagabihan. Kasama ko rin doon yung isa kong pinsan, kaya't kahit papano ay nakampante naman ako. Ang inaalala ko lamang noon ay yung asawa ko at yung 2 naming anak. Dahil madalas silang naiiwan at medyo nahihiya pa nga yung asawa ko na makipaghalubilo sa iba kong mga kamag-anak at maging sa mga bago naming kapitbahay. Pero kahit na ganoon, ay kampante naman ako na walang mangyayaring masama sa kanila. Batid ko rin kasi na hindi naman sila pinababayaan ng aking mga kamag-anak kapag may hindi magandang mangyari. Isang pagkakataon noon, dahil nanalo nga sa sabong yung aming amo, niyaya niya kaming mga trabahador niya upang mag-inuman. Ayaw ko sana noon dahil uuwi nga ako ng maaga, pero pinilit ako ng aming amo at ng aking pinsan. Ayon pa nga sa kanila, kasama ko naman daw yung pinsan ko sa pag-uwi sa aming bahay at siya raw mismo yung magpapaliwanag sa aking asawa. Wala naman akong nagawa noon kung hindi yung pumayag na lamang, pero kinontrol ko na lamang yung aking pag-inom. Makalipas yung ilang oras noon ay natapos na rin yung pag-iinuman namin. Hindi ako gaanong lasing noon dahil ilang bote lang naman ng serbesa yung aking naubos. Ngunit yung pinsan ko ay halatang talagang lasing na. Paano ba naman, pasuray-suray na nga ito kung maglakad. Kaya't nagbiro nga ako sa kanya noon na mukhang mababaliktad yung sitwasyon naming 2 at siya pa nga yung aking ihahatid. Sa halip na ako yung kanyang ihatid sa bahay. Natawa na lang siya noon at sinabi na okay lang naman sa kanya kung mag-isa siyang uuwi. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating na nga kami sa aming baryo. Dahil pareho lang kami ng dadaanan pa uwi, kahit papaano ay nagawa ko naman siyang alalayan. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad noon nang mapansin kong parang merong nakasunod sa aming 2. Ilang ulit pa akong tumigil at napalingon, pero kahit nailawan ko yon nang dala kong flashlight ay wala naman akong nakita.
Napatingala na lamang ako nang biglaan dahil may kung anong malaking ibon yung dumaan sa aming ibabaw. Nakaramdam ako ng kaba at agad na pumasok sa isipan ko yung aking pamilya. Nagkaroon ako ng kutob na baka aswang yung nilalang na yon. Kaya't sinabihan ko na nga yung pinsan ko na medyo bilisan na nga namin yung aming paglalakad. Napatango naman po ito noon, kaya kahit medyo pasuray-suray siya, ay bumilis naman yung aming paghakbang. Kalaunan, nakarating na kami sa may tapat ng kanilang bahay. Kaya't nagpaalam na lang akong dediretso na nga ako pauwi. Iba talaga yung kutob ko noon, kaya't halos takbuhin ko na nga pauwi ng bahay. Nang medyo malapit na ako sa aming munting kubo, sa hindi ko malamang dahilan, ay nanibago ako sa kung anong nararamdaman ko. Napakatahimik ng paligid at halos wala na rin akong marinig kahit paghuni ng kuliglig. Maging yung loob ng bahay ay tahimik na rin, kaya't naisipan kong maging yung asawa ko ay nakatulog na malamang sa kakaantay. Napabuntong hininga na lamang ako noon at nagsimula na ring maglakad. Ngunit nakailang hakbang pa lang ako noon nung matamaan ng liwanag ng ilaw ko yung silong ng bahay. Sa unang pagtitig ko ay parang may isang itim na nilalang na naroroon at nakadapa lamang doon. Pero nung muli kong tignan at titigang maigi, ay napakusot nga ako ng aking mata nang makita yung isang katawan ng saging na naroroon. Kung hindi ako nagkakamali, ay parang isang di pa rin po yung haba nun. Hindi ko na pinansin pa nang makita ko yon. Pero syempre ay nagtaka rin ako kung sino nga ba yung naglagay nun doon at kung para saan yon. Sa kadahilanang ito, nagmadali akong pumasok ng bahay. Naisip kong tanungin yung aking asawa patungkol doon. Subalit saktong pagkapasok ko noon, ay naabutan ko yung asawa kong nakaupo sa mahabang bangko, pero nakapikit yung kanyang mga mata. Maging yung dalawang bata ay nakahiga rin sa sahig at nahihimbing na rin sa pagtulog. Dahil walang banig yung aming panganay, minabuti kong gisingin yung asawa ko noon. Pero nagtaka ko sapagkat kahit anong gawin ko ay hindi po ito nagigising. Napaisip ako kagad noon na parang may mali dahil alam kong hindi nga siya komportable sa ganong posisyon. Pero sa halip na tuluyan siyang gisingin, inayos ko na lang muna yung higaan ng aming panganay. Tsaka kinarga yung aming bunso para ihiga sa kanyang kuna. Saktong pagkabuhat ko noon sa aming bunso, ay halos mapamura ko sa gulat nang makitang mamasa-masa yung kanyang tiyan. Hindi ko alam kung anong likido yon, kaya't sinubukan kong amuyin. At halos masuka pa nga ako noon dahil sa nakasusulasok na amoy ng likido. Paano ba naman? Parang pinaghalong lansa ng dugo at dumi ng tao yung kanyang amoy. Nasa ganoong kalagayan nga ako nang makarinig ako ng mahinang paghuni na parang tinatangay lang ng hangin. Noon din ay agaran kong naalala yung nilalang na nasulyapan ko sa silong ng bahay. Naisip ko rin noon yung katawan ng saging doon, kaya't nagmadali na nga akong bumaba na merong dalang mahabang itak at saka ilaw. Nang mga panahong yon ay malakas yung aking kutob na aswa nga yung gumawa nun sa aming bunso. At marahil ay sinundan lamang niya kami noong pauwi na at dahil naging mabilis nga yung kanyang paggalaw ay nauna siyang nakarating sa bahay. Mukhang nagmadali siya nang malamang wala nga ako roon. Pagkababa ko, agaran kong inilawan yung silong. Pero napakunot na lamang ako ng aking noo nang wala na roon yung katawan ng saging na aking nakita. Napamura na lang ako noon dahil alam kong tama nga yung aking hinala. Sa kadahilanang ito, nagpasya nga akong halugugin yung paligid at nang malaman ko kung saan nga ba naroroon yung aswang. Ngunit kahit na nilibot ko na nga yung paligid ng bahay, ay hindi ko natagpuan yung aswang na yon. Babalik na sana ako sa loob para gisingin yung aking asawa nang sa hindi ko inaasahan ay merong nahagip yung liwanag ng dala kong flashlight. Noong una
Iniisip ko na baka wala lamang yon. Pero nang maalala kong nakapaglinis ako ng bakura namin noong nakaraan, napagtanto kong imposibleng magkaroon ng katawan ng saging doon. Lumakas yung kabog ng puso ko noon nang maisip ko na marahil ay yun din yung aking nakita sa may silong. At malamang ay dinadaya lang ng aswang yung aking paningin. Kahit na medyo kinakabahan ako, inihanda ko pa rin yung aking itak. Nang sa gayon ay magawa kong protektahan yung aking sarili kapag totoo ngang aswang yon. Maingat akong lumapit sa katawan ng saging na aking nakikita. At ganoon na lang yung aking gulat nang sa hindi ko inaasahan ay biglaang naging isang mabalahibong tao yon na walang saplot. Napalingon pa nga siya sa akin bago tuluyang tumakbo. At kita ko yung nagbabaga niyang mga mata. Pansin ko rin na naglalaway ito. Kaya't doon ko na nga na sigurong aswang yon. Dahil mabilis na nakatakbo yung nilalang, hindi ko na lamang siya hinabol pa. Sinundan ko na lang siya ng ilaw ng aking flashlight hanggang tuluyan na nga itong nakalayo. Noon din, nagpasya na akong bumalik sa loob ng bahay. Nang makarating ako ron, niyugyug ko na nga yung asawa ko upang magising. Hindi naman tumagal at nagising na rin po ito. At nagulat pa nga siya noong naroroon ako sa bahay. Sinabi nitong bigla na lang din daw siyang inantok na hindi niya maipaliwanag. At wala siyang nagawa kung hindi yung magpatiano dito. Parang may kumontrol daw kasi sa kanya na kahit yung aming mga anak ay panandalian daw niyang nakalimutan. Siyempre hindi ko naman siya pinagalitan. Alam ko naman kasi na hindi niya sinasadya yung lahat. Mukhang naunahan lang siya ng dungan. May ginawang kung ano yung nilalang para mangyari yun sa kanya. Inusisa pa nga niya kung ano ba talaga yung nangyari. Ngunit minabuti kong wag na munang sabihin dito yung mga nangyari. Ang tanging sinabi ko lamang sa kanya noon ay bantayan niyang maigi yung aming mga anak dahil baka kung ano yung mangyari sa kanila. Napatango naman po ito at humingi ulit ng tawad sa akin noon. Nang mga panahong yon, dahil nakapaghapunan na rin yung asawa ko, minabuti naming magpahinga na lang din. Pero kahit na humihilik na ito, ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Pakiramdam ko noon ay nawala yung pagod pati na rin yung antok na aking nararamdaman dahil sa mga nangyari. Iniisip ko pa na baka bumalik pa rin yung aswang na yon dahil hindi ko man lang siya nagawang sugatan. Dumating na nga yung bukang liwayway at hindi pa rin ako nakatulog. Sa kadahilanang ito, minabuti kong magbihis na lang din ang damit ko kahit pa na hindi ako nakaligo. Pagkatapos ng agahan ay nagpaalam nga ako sa asawa ko noon. Muli ko pa siyang pinalalahanan na bantayan ng maigi yung aming mga anak para masiguro namin na walang mangyaring masama sa kanila. Pagkarating ko noon sa kabilang baryo kung saan nga ako nagtatrabaho, ay naging usap-usapan ng aking mga kasamahan at maging ni pinsan yung patungkol sa isang matandang babae na natagpuan naman ng wala ng buhay. Puno raw ng latay yung katawan nito at may mga malalim na sugat din na gawa ng matalim na bagay. Ayon pa sa kanila, baka aswang daw yon at merong inatake pero nagawa siyang labanan ng taong kanyang inatake. Napalunok na lamang ako ng laway sa aking narinig. Agaran akong kinutuban na marahil ay yung matandang yon ay siya ring aswang na pumunta sa bahay. Sinabi ko sa kanila na tumakas yung aswang na yon, kaya siguro ay naghanap ng mabibiktima na ibang tao. Ikwinento ko na rin sa kanila yung mga nangyari mula noong naglalakad pa lamang kami ni pinsan pauwi hanggang makarating ako sa bahay. Sinabi naman sa akin ng aking pinsan na baka yun nga raw yung aswang na sumunod sa amin. Magmula nang mangyari yon, hindi na nga ako talaga nakipag-inuman pa, lalo kapag uuwi pa ako ng bahay. Lalo at alam kong delikadong maiwan yung pamilya ko at baka ano pa yung mangyari. Sa kabutihang palad naman ay hindi na rin naulit pa yung ganong karanasan. Nang bandang huli ko na lang sinabi sa asawa ko yung patungkol sa mga nangyari. Inilabutan siya noon
Pero sinabi kong hindi na yun mauulit pa. Dahil magpapagawa na rin ako ng pangontra para mailagay sa paligid ng bahay. Kahit papano ay hindi naman naulit yung mga ganong pangyayari. At hanggang sa ngayon ay naririto pa rin kami. At hindi na nga kami lumipat pang muli ng tirahan. Pero kahit kailan, hindi namin malilimutan yung aming mga naranasan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Magbabahagi lang ako ng kwento na ikwento lang din sa akin ng aking lola Patricia. Hindi ko na alam kung anong taon ito, pero nangyari raw ito sa isang bayan dito sa probinsya ng Antique. Siya nga pala, bago yung lahat ay tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Weng. Noong mga panahong ito, masyado pang bata si lola. Ayon pa nga dito ay hindi pa nga raw siya nakaranas na magnobyo noon nang ito ay maganap. Dahil liblib daw yung kanilang baryo ay hindi nawawala yung mga nakakatakot na kwento. Lalo na kapag sasapit yung gabi. Wala kasing kuryente noon. At tanging gasera lamang yung ginagamit nilang ilaw tuwing gabi. Hindi rin nangangahas ang mga tao na lumabas tuwing gabi. Dahil takot yung mga ito. Isang umagang araw noon. Dahil inutusan sila ng kanilang ina na pumunta sa isa nilang kababaryo na nagtitinda ng tabako. Agaran din daw silang umalis. Kasama ni lola yung kanyang nakababatang kapatid noon. Habang sila ay naglalakad, naging panay nga yung kanilang kwentuhan at nagkasundo pa sila na kailangan din nilang makabalik kaagad upang sila ay makapaglaro. Nasa kalagitnaan nga sila ng kanilang paglalakad nang mapadaan sila sa may talahiban. Bali nasa bandang dulo po yun ng kapatagan kung saan nga din malapit yung kanilang bahay. Habang naglalakad, nagreklamo raw yung kanyang kapatid na meron siyang naaamoy na napakasama. Hindi raw yun lansa ng isda, kung hindi parang dugo na malapit ng matuyo. Sa kadahilan ng yon, sinubukan nilang hanapin kung anumang pinagmumulan ng naturang amoy. Hinagilap nila yung bahaging yon at pareho silang nagulat nang makita nila ang isang patay na tao na nakahandusay doon. Duguan yun at wakwak na rin yung tiyan. Ang mas malala pa raw ay nagkalat sa lupa yung lamang loob nito. Dahil sa kanilang takot, sa halip na dumiretso para bumili ng tabako, ay nagtakbuhan na raw sila pauwi ng kanilang bahay. Sinabi nilang dalawa sa kanilang magulang yung kanilang nakita. At ganoon na lamang yung pagkagulat ng mga ito. Noon din ay umalis nga yung kanilang tatay upang alamin kung gaano nga ba katotoo yung sinasabi ni lola. Nang makarating siya sa may bahaging maraming talahiban, agad niyang inalam kung saan banda nga ba ni lola nakita yung patay na tao. Hindi naman siya nasindak at maging siya ay gulat na gulat. Sa kadahilan ng yon, tinawag nga niya yung iba pa nilang mga kababaryo at sinabi yung patungkol sa nakita ni na lola. Nang naroroon na sila, naging usap-usapan yung pangyayaring yon at lahat sila ay kumbinsido na aswa nga yung may gawa. Sa kadahilan ng ito, inutusan nga sila ng kanilang kapitan na magbantay sa paligid ng sagayon ay malaman kaagad kapag merong aswang na umatake. Dahil walang nakakakilala sa naturang tao, minabuti na lamang nilang ilibing yung bangkay na iyon. Magmula rin ng araw na yon, dumoble pa yung takot ng mga kababaryo nila at maging sila ay hindi na pinapayagang lumabas ng kanilang bahay tuwing gabi. Nang sumunod na araw, nagulat na naman yung mga tao nang may matagpuan na naman silang bangkay ng isang bata na iniwan ulit sa may damuhan. Kagaya ng taong nauna nga nilang nakita, wakwak rin yung tiyan nito at may mga nawawala ng lamang loob. Ang problema nga lang ng mga panahong yon ay hindi rin nila alam kung sino nga ba yung siyang may gawa nun.
Naisip na lamang nila na baka dayo lang yung aswang, kaya't ganon nga ito kamapanghas. Pero isang gabi, habang pauwi yung ama ni na Lola mula sa kanyang kaibigan, ay meron itong nadaan ng isang kubo. Medyo bagong tayo lang daw yung kubong yon at hindi pamilyar sa kanya kung sino nga ba yung nakatira roon. Nang mapadaan siya sa may tapat ng naturang kubo, nakarinig nga siya ng mahihinang mga pag-angil. May narinig din siyang ingay ng pagmuya, kaya't labis ngang nagtaka yung ama ni Lola. Sa halip na dumiretso ng kanyang paglalakad, ay minabuti niyang alamin kung ano nga ba yung nangyayari sa loob. Nang mga panahong yon, nakakaramdam na siya ng kaba dahil amoy na amoy daw niya yung lansa mula roon sa loob. Pero dahil nais niyang malaman kung ano nga bang nangyayari, naghanap nga siya kaagad ng siwang. Maswerte siya dahil gawa lang sa tinadtad na kawayan yung dingding ng kubo, kaya't hindi nga siya nahirapan. Saktong pagkasilip niya ay tumambad kaagad sa kanya ang dalawang matanda na may kung anong pinagkakabalahang kainin. Noong una ay hindi alam ng ama ni Lola kung ano nga ba yon, pero habang patagal ng patagal, napagtanto niyang hilaw yon na laman. Ilang ulit pa raw niyang kinusot yung kanyang mata, at ganoon na lamang yung takot niya nang makita yung katawan ng isang bata sa isang sulok. Nanlamig daw yung kanyang buong katawan, lalo pa't alam niyang hindi nga siya namamalikmata. Kita niya ring nagbabago na yung mukha ng dalawang matanda, at nagkakaroon daw yung mga ito ng animoy mga balahibo na medyo makapal, at nagbabaga rin daw yung mga mata. Dahil sa biglang pangingilabot, minabuti ng ama ni Lola na tumakbo na nga pauwi. Natakot din siya na baka napansin nga siya ng dalawang aswang at baka sundan siya hanggang sa kanilang bahay. Sa kabutihang palad naman, hanggang sa makauwi na nga siya ay hindi naman siya nasundan. Nabahala lamang siya sa kaligtasan ni na Lola, kaya't minabuti niyang ilihim na lang muna yung kanyang nakita. Dumaan nga yung mga araw at linggo nang may muli na namang natagpo ang bangkay. Kapareho rin yon ang sitwasyon ng noon ang katawan ng kanilang natagpuan, kaya't lalong tumibay yung kanilang hinala na merong aswang na gumagala sa kanilang lugar. Subalit yung malaking problema nga lang ay walang nakakaalam kung sino nga ba yung aswang. Pero dahil alam nga ng ama ni Lola na kapag hindi niya sasabihin yung patungkol sa kanyang nakita, ay magpapatuloy pa yung paghasik ng lagim ng mga aswang na yon. At sa kadahilan ng ito, sinabi na nga niya ang kanyang nakita sa loob ng kubo na malapit lang sa may dulong bahagi ng kanilang baryo. Wala rin kasing nadadako roon kung hindi talaga sadyain, lalo at medyo masukal nga yung parteng yon. Dahil sa nalaman ng mga tao, nagpasya nga silang bumuo ng puwersa upang puksain yung naturang aswang. Ngunit dahil kailangan pa nga nila ng matinding ebidensya, hindi na muna sila gumawa ng aksyon para patayin yung aswang na iyon. Ilang gabi yung dumaan at wala nang dinadalang biktima sa kanilang baryo. Inakala nilang maayos na nga yung lahat at nawala na yung pananalasa ng aswang sa kanilang lugar. Pero lalo lang silang nagulat nung lumipat na naman sa kabilang baryo yung aswang na iyon. Sa kadahilan ng ito, naging buo na nga yung kanilang loob na puntahan yung aswang na iyon upang kumprontahin. Sinabi pa nga ng kanilang kapitan na kapag lumaban yung mga yon, ay wag na silang bubuhayin pa. Dumaan nga yung mga araw at pinalagpas na muna nila yung kabilugan ng buwan, dahil alam nilang malalakas yung aswang kapag ganoong panahon. Pero isang gabi, nang alam nilang baka hindi na gaanong kalakasan ng aswang, tahimik na binaybay ng mga kalalakihan sa baryo nila Lola ang daanan patungo sa bahay ng dalawang matanda. Kasama rin po nila noon yung ama ni Lola
na siyang nagturo kung saan nga ba nakatirik yung tirahan ng mga naturang aswang. Dahil medyo maraming nga sila, naisipan nilang maghiwa-hiwalay para hindi kaagad mahalata ng mga nakatira sa naturang bahay. Ang ama ni Lola noon ay kasama sa pangkat ng kanilang kapitan at meron pa silang kasamang isang albularyo. Nasa kalagitnaan na nga sila ng kanilang paglalakad nang makaramdam sila ng kakaibang kilabot. Parang may mga matang nakamasid sa kanila. Pero isinantabi nga nila yon. Ang tanging nasa isipan ng mga tao ng gabing yon ay ang mahuli nga sa akto yung mga aswang na yon. Makaraan yung ilang minutong paglalakad, nakarating sila sa may dulong bahagi ng kanilang baryo. Pumasok sila sa kagubatan doon at nakita nga nila yung isang kubo roon. Hindi naman sila nahirapan dahil may lamparang nakasindi. Noon din, tahimik silang naglakad hanggang sa makarating na nga sila sa may tapat ng kubo. Pinaligiran naman ng mga tao yung kubong yon, habang yung ilan sa kanila ay naghanap ng siwang na pupwedeng masilipan. Kabilang na sa mga sumilip sa loob ng kubo yung ama ni Lola. Saktong pagkasilip nga niya ay nakita nilang may kinakain yung dalawang matanda. Wala silang nakitang katawan ng tao sa loob, pero yung kinakain ng dalawa ay preskang atay. Kahit hindi pa sila sigurado, naging malakas daw yung kanilang paniniwalang atayo ng tao. Sa kadahilan ng yon, kinatok nga ng kapitan yung pintuan ng kanilang kubo. Tumawag na rin siya ng mga nasa loob. Ngunit walang sumagot sa kanila. Makaraan pa yung ilang sandali ay pinatay na nga nila yung kanilang gasera. Kaya't hindi na nga nalaman ng mga taong nakasilip kung ano nga bang nangyayari sa loob. Dahil walang sumasagot at pinatayan pa nga sila ng gasera, minabuti na nga ng mga tao roon na sirain na nga yung pinto ng kubo. May mga dala ring solo at de bateryang flashlight yung ilan sa kanila. Kaya't hindi na nga sila nahirapan kahit nakapatay na yung gasera sa loob. Sakto nang masira nga yung pinto roon, ay siyang pagkarinig nila ng iyaw ng pusa. Ayon pa sa ama ni Lola, hindi raw normal yung iyaw nun. Dahil kung pusa lamang yun ay medyo may pagkamatinis po yun. Noon din ay sinabi ng albularyo na wag hayaang makalabas yung mga pusang yon. Dahil yun yung dalawang aswang na nakatira ron. Yun nga yung ginawa ng mga tao. Nagbantay sila para hindi makakatakas yung dalawang pusa. Dahil may mga tao ring nakapaligid sa kubong yon, tuluyan nga nilang nasukol yung dalawang aswang. Nang mga panahong yon, ay pumasok na nga sa kubo yung albularyo. Sinubukan pa sanang lumaban ng dalawang aswang. Pero dahil sa orasyon ng albularyo, ay hindi na nga nila naituloy pa yung kanilang binabalak. Sinabi ng albularyo sa dalawang aswang na kailangan ng wakasan ang kanilang paghasik ng lagim sa mga baryo. Dagdag pa nito, matatapos lamang daw yon kung mamamatay yung dalawang aswang na yon. Pagkatapos sabihin yun ng albularyo, ay naghiyawan nga yung mga tao. Lahat sila ay nagsuwestyon na pugutan ng ulo yung dalawang aswang nang sa gayon ay hindi na nga sila makapang biktima pa. Ngiyaw naman ng iyaw yung dalawa na animoy nagmamakaawa. Pero dahil yun nga yung kagustuhan ng mga tao ay wala silang nagawa. Umusal na lamang ng dasal yung albularyo nang sa gayon ay hindi na nga makalabas yung mga aswang doon kahit paano yung kanilang gawin. Matapos niyang gawin yon, may isang kababaryo sila na pumasok na sa kubo. Meron itong dalang itak at sinubukan niyang tagain yung dalawang aswang na nasaan yung pusa. Nang makita naman ng iba na maliksi nga yung mga yon, tumulong na rin sila hanggang sa nasukol nga nila yung aswang. Kalaunan, bumalik yung mga ito sa pagiging tao at pilit itong nagpupumiglas. Ngunit dahil hawak na nga sila ng mga kababaryo ay wala na silang nagawa pa kung hindi yung tanggapin yung kanilang magiging kapalaran. Kahit kasi na ilang ulit silang magmakaawa, hindi na sila pinapakinggan ng mga tao.
Dumaan pa noon yung ilang sandali at pinatay na nga ng mga kalalakihan yung dalawang matanda. Naawa pa roon yung ama ni Lola pero alam niyang hindi naman niya mababali yung desisyon ng kanyang mga kababaryo. Nung tuluyan na nga nilang napaslang yung dalawang matanda na siyang mga aswanga na nananalasa sa kanilang lugar, minabuti na rin nilang sunugin yung kubo ng mga ito. Dahil sa kanyang awa, minabuti na lamang ng ama ni Lola na mauna nang umuwi sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya, ikwento niya kung ano nga bang nangyari. At kahit papano ay naging kampante na nga sina Lola na wala ng aswang ang maghahasik ng takot sa kanilang lugar. Gayunpaman, nalungkot pa rin noon si Lolo dahil kailangan talagang humantong sa ganon. Pero kung iisipin, ilang buhay na rin yung kinuha ng dalawang aswang na yon. Kaya't maiintindihan rin kung bakit ganon yung gustong parusa ng mga kababaryo ni na Lola. Mula po nun, wala na rin daw nangyaring tulad sa ganon. At dito ko na rin tatapusin yung kwento kong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Adelpha. At ibabahagi ko lang po itong kwentong nangyari noon sa aking anak na tawagin po nating Makmak. At maging sa kanyang mga kalaro. Sa katunayan, maging kaming mga magulang ay matuturing ring karanasan ito sa aswang na muntika na sanang mangbiktima sa aming mga anak. Nangyari yung karanasang ito sa Leyte noong nasa edad yung anak ko na mga 9 na taong gulang. Sa aming baryo, marami ang mga kabataang kaedad nito na siyang naging kaibigan at kasama niya sa paglalaro. Dahil dito, kapag walang pasok, malimit na makipaglaro itong si Makmak sa kanyang mga kalaro. Hindi rin naman ganoon kalayo yung mga bahay ng mga kaibigan nito, kaya hinayaan ko na lamang din siyang gawin ang kanyang nais na makipaglaro. Yung tanging habilin ko na lamang noon sa aking anak ay huwag magtungo sa lumang bahay na malapit sa masukal na parte ng aming baryo. Napakadelikado daw kasi doon. Gayong marami yung nagsasabi na bahay umano yon ng aswang. Kaya't baka kung ano nga yung mangyari sa kanya kapag nagtungo siya roon. Kalat sa aming baryo yung tungkol doon. Kaya't pati yung ibang mga magulang, ipinagbabawal sa kanilang mga anak ang pumunta sa lumang bahay. Kumbaga, naging panakot na rin po sa mga bata ng aming baryo yung tungkol doon sa bahay na yon. Dahil takot rin po si Makmak sa aswang, hindi nga sumagi sa kanyang isipan yung magtungo roon. Maging yung iba niyang kalaro ay ganoon din. Mas pinipili nilang maglaro doon malayo sa bahay na yon. Isang hapon, kakauwi lang ni Makmak sa aming bahay galing sa kanyang paglalaro. Pagkapasok pa lang po nito sa loob ng bahay, kagad itong nagtanong tungkol sa lumang bahay sa masukal na bahagi ng baryo. Saktong nasa kusina po ako noon at hindi pa nakakauwi yung kanyang ama galing sa trabaho. Kaya't ako na muna yung pinuntahan nito. Tinanong niya ako kung totoo nga ba yung sinasabi ng mga tao tungkol sa lumang bahay ng aswang. Tinugunan ko naman po yung anak ko noon na yun yung kwento-kwento sa aming baryo. Sinabihan ko rin siya na mas maiging wag nang isipin pa yung tungkol doon. Dagdag ko pa, wag niya ring subukang pumunta roon at baka mapahamak lang siya. Tanging pagtango lamang yung naisagot sa akin ni Makmak noon. Akala ko, aalis na po ito. Ngunit ganoon na lamang yung gulat ko nang muli itong magwika. Ayon pa dito, may isa raw siyang kalaro na nagbabalak na magpunta sa lumang bahay. Nais daw kasi nitong alamin kung totoo nga bang bahay ng aswang yung bahay na iyon. Napailing naman ako sa kanya noon at mahigpit siyang pinagsabihan na wag siyang pupunta roon kung sakaling magpunta nga yung kanyang kalaro sa bahay na iyon. Dagdag ko pa, kapag sumama siya roon at meron ngang aswang na nakatira roon, paniguradong mapapahamak lamang sila. Tumangulang ulit ito bilang tugon at hindi na umimik pa. Naglakad na rin ito patungo sa kanyang kwarto, kaya't hinayaan ko na lang din po ito.
Ipinagpatuloy ko na lamang yung aking ginagawa noon. Nang mga sumunod na araw, ipinagsawalang bahala ko yung tungkol sa sinabi sa akin ni Makmak. May tiwala kasi ako sa aking anak na hindi niya gagawin yung pagpunta roon sa lumang bahay. Isa pa, hindi na rin naman nagkwento yung aking anak tungkol sa planong pagpunta roon ng kanyang kalaro. Kaya't nakampante na rin po ako noon. Hanggang isang tanghali, dahil walang pasok noon, nagpaalam si Makmak na pupunta raw siya sa kanyang mga kaibigan pagkatapos naming mananghalian. Hinayaan ko naman po ito at pinaalalahanan na wag nang hintayin na dumilim yung paligid at saka pa ito uuwi. Tumango naman siya at nagpaalam ng aalis. Kaya tinanaw ko na lamang ito habang naglalakad palayo sa aming bahay. Nang wala na nga po ito, inabala ko yung sarili ko sa mga gawaing bahay ng araw na yon. Pumasok na rin kasi sa kanyang trabaho noon yung aking asawa. Naging mabilis naman yung mga oras ng araw na yon. At kinahapunan, habang nagluluto ng aming magiging hapunan, tinatanaw ko sa daan kung nariyan na nga ba si Makmak. Hindi ko po ito nakita, kaya tinayaan ko naman muna. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na pauwi na rin malamang ito, kaya't hihintayin ko na lamang. Pero nakarating lang sa bahay namin yung aking asawa at hindi pa rin nakakauwi yung aming anak. Kinabahan ako noon sa hindi ko malamang dahilan. Lalo na at padilim na rin yung paligid. Maging yung aking asawa ay ganoon din. Kaya't naisipan niyang sunduin na lamang ito sa kung saan man ito naglalaro. Hindi raw kasi niya ito nakita habang naglalakad siya pauwi. Kaya't mas maigi raw na hanapin at sunduin na lamang yung bata. Umalis nga noon yung mister ko upang puntahan yung aming anak. Habang mag-isa sa bahay, hindi ko maiwasang mag-alala. Gayong yun nga yung unang pagkakataon na hindi pa nakakauwi ng ganong oras yung aming anak. Alala ko yung sinabi nito sa akin tungkol sa plano ng kanyang kaibigan. Hindi ko rin maiwasang isipin noon na baka nagpunta nga siya kasama yung kanyang kalaro doon sa lumang bahay. Pero mas pinili ko na lamang munang maghintay noon sa aking mag-ama. Hanggang lumipas na nga yung mga halos isang oras at hindi pa rin nakakauwi yung aking asawa. Madilim na rin po noon yung paligid kaya't nabahala na ako para sa kanilang dalawa. Lalo na nga kay Makmak. Minabuti ko nang maghintay noon sa may tapat ng bahay at nang makita ko agad kung merong paparating. Lumipas nga yung mga 10 minuto. Napatayo ko dahil natatanaw ko na nga yung asawa ko sa hindi kalayuan. Habang palapit ito ng palapit sa aming bahay. Pansin kong hindi nga nito kasama yung aming anak at tila nagmamadali ito sa kanyang paglalakad. Noong makarating na nga ito sa bahay, kagad nitong sinabi sa akin na hindi nga nito nakita yung aming anak. Maging yung mga magulang araw ng mga kalaro ni Makmak ay hinahanap din yung kanilang mga anak. Binalot ng kakaibang kaba noon yung aking sistema. Walang pagdadalawang isip ko ang sinabi sa aking asawa na parang alam ko na kung saan nga nagtungo yung mga bata. Nagtaka ito at tinanong pa ako kung ano nga bang ibig kong sabihin. Sa kadahilanang yon, ikwinento ko nga sa kanya yung minsang naging usapan namin ni Makmak tungkol sa plano ng kalaro nito na magpunta sa lumang bahay. Matapos kong sabihin yon sa aking asawa, dali-dali siyang kumuha ng itak sa aming kusina at pati na rin ilaw na kanyang magagamit. Wika pa niya ay dapat nang puntahan namin sa lumang bahay at baka tama nga yung hinala kong naroroon yung mga bata. Umalis nga po kami noon ng aming bahay at nagmadaling nagtungo sa ibang mga magulang na naghahanap rin sa kanilang mga anak. Nang makita nga namin yung mga ito, sinabi ng aking asawa yung tungkol sa lumang bahay. Mabuti na nga lang at nakinig naman yung ibang mga magulang, kaya't maging yung mga ito ay kumuha rin ng kanilang mga armas at ilaw. Mabilis naman kaming naglakad papunta sa masukal na bahagi ng aming baryo, kung saan nga naroroon yung lumang bahay na aming pupuntahan. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala.
May takot din akong nararamdaman dahil naisip kong baka may kakatwang mangyari sa kanila roon. Nang makarating na nga kami roon, nagtaka nga kami gayong tahimik yung paligid. Tila wala ring bakas na nagpunta roon yung mga bata. Madilim yung lumang bahay roon at parang walang katao-tao sa loob nito. Tahimik kaming nakiramdam sa paligid hanggang sa hindi namin inaasahan. Meron kaming narinig na kalabog sa loob ng lumang bahay. May kung anong ungol din kaming naulinigan mula roon. Nagkatitigan kaming lahat dahil doon. Pabulong namang sinabi ng asawa ko na lumapit kami sa lumang bahay upang alamin kung ano nga bang nangyayari sa loob. Dahan-dahan kaming naglakad papalapit doon. At ganoon rin yung iba pang mga magulang. Nang makalapit nga kami sa lumang bahay, kagad na naghanap ng butas na pwedeng masilipan yung aking asawa. Saktong may nakita naman siya at kagad siyang sumilip sa loob. Muli naming narinig na may umungol ngunit hindi makita ng aking asawa kung sino nga bang may gawa nun dahil madilim yung loob ng bahay. Naisipan ng asawa ko na ilawan yung loob ng naturang bahay gamit yung dala nitong ilaw. Dahil sa ginawa niyang yon, napag-alaman naming tila may tao sa loob ng bahay. Ganoon na lang din yung aming pagkagulat nang makita niya yung binti ng isang bata na pinaghihinala naming isa sa mga batang hinahanap. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras yung asawa ko noon at maging yung mga kalalakihang kasama namin at pinasok na nga yung lumang bahay habang kaming mga kababaihan naman ay nagmamatsyag lang sa labas noon. Ganoon na lang yung takot at gulat ng asawa ko at pati na rin ng kanyang mga kasama. Nang tumambad sa kanila ang nagkakalat na mga buto. Hindi namin alam kung buto nga ba yun ng hayop o baka ng tao. Gayong medyo marami po yun. May mga bakas din nang nanuno yung dugo na ang iba ay tila ilang araw pa lamang na naroroon. Kaagad nilang pinuntahan ng mga bata at nakita nilang nakagapos at merong mga busal ang kanilang mga bunganga. Kaya pala pag-ungol lamang yung kanilang nagagawa. Kaagad nga nilang kinalagan yung mga bata na noon ay grabe yung takot dahil sa nangyari sa kanila. Nang magawa nilang kalagan ng mga ito, minabuti na nga nilang lumabas ng bahay. Saktong aalis na po sana kami ron nang hindi inaasahan, inarangan kami ng isang nilalang. Nakakatakot po yung anyo nito. Gayong napupuno ng mga balahibo na kulay itim yung kanyang balat. May mapupulang mga mata rin po ito at tila nagbabaga sa dilim. Nagsiatrasa na po kami noon at napayakap yung mga bata nang sabihin ng aking asawa na aswang yung nilalang na iyon. Ang mga kalalakihang kasama namin noon at maging yung aking asawa ay piniling harapin yung aswang. Inihanda rin nila ang kanilang mga sarili at nang sugurin nga sila ng aswang, pinagtulungan nila itong labanan. Nagtagal rin ng halos kalahating oras yung pakikipaglaban nila sa aswang na yon na talagang maliksi. Sa kabutihang palad, walang nasugatan sa kanila at kalaunan, nagawa pa nilang madakip yung nilalang. Buong puwersa po nila itong pinagtulungan sa pamamagitan ng pagtaga gamit yung kanilang mga dalang itak. Pinipilit namang magpumiglas ng aswang na yon, pero nahirapan na po ito. Gayong ilang katao na nga yung nakahawak at nagtutulungang kalabanin ito. Tila nang hina po yung nilalang noon at napahandusay na lang ito sa lupa. Dahil mahina na nga yung aswang, tinigilan na rin po nila yung pagtaga rito. Minura pa ito ng aking asawa at maging ng iba pa niyang mga kasama. Minabuti naming umalis na po roon upang makauwi. Grabe pa rin yung takot ng mga bata noon habang ikwinikwento sa amin yung mga nangyari. Ayon pa sa kanila, niyaya raw sila ng matandang babae, kaya't sumama rin po sila. Ayaw sana ni Makmak, ngunit hinila raw siya ng isa niyang kalaro, kaya't wala na rin siyang nagawa. Hindi nila akalaing dadalhin nga sila nito sa lumang bahay. At nang akmang aalis na raw sila ron,
Bigla na lang daw silang nahimatay sa hindi nila alam na dahilan at hindi na nga nila alam kung ano nga bang nangyari. Nagulat lang daw sila dahil gabi na raw nang magising sila at wala na yung matandang nagyaya sa kanila roon. Pinatigil na nga namin sila noon sa pagkukwento at sinabihang wag na lamang silang matakot at mag-alala pa, gayong ligtas na silang lahat. Pagka-uwi namin sa aming bahay, pinapahinga na rin namin si Makmak at binantayan hanggang makatulog. Nang gabing yon, nag-usap kami ng asawa ko tungkol sa matandang babae. Dahil hindi namin nakalain na nananatili pala ito roon at hindi umaalis sa lumang bahay. Gayong binantaan na raw ito noon ng aming mga kababaryo. Naisip namin na baka sa ibang baryo lang po ito ng bibiktima dahil natakot sa banta ng mga kababaryo namin sa kanya. Pero hindi namin nakalain na nung nagkaroon siya ng pagkakataon ay dinukot niya yung mga bata at nilinlang. Mabuti na nga lang at nagawa naming mailigtas yung mga ito mula sa matandang nakatira sa lumang bahay. Kinaumagahan, binalikan po namin ng asawa ko yung lumang bahay na yon. Ganon din yung iba pa naming mga kasama ay nagtungo rin po doon. Naabutan nilang nakahandusay yung matandang babae sa lupa. Kaya't pinagtulungan po nila itong dalhin sa loob ng bahay. Walang pagdadalawang isip po nilang sinunog yon. Kasama na rin po yung bahay ng matandang aswang na yon. Simula nga po noon, pa rin nagtutungo sa bahaging yon yung aming anak at ganoon rin yung ibang mga bata. Medyo kumalat rin po yung kwento na yon, pero alam na rin po nilang sinunog na yung bahay. Kasama na yung matandang babaeng aswang na muntikan ng mangbiktima sa aming anak at sa iba pang mga kabataan sa aming baryo. Nagdulot po ito ng takot noon syempre, pero paglipas rin po ng mga ilang taon, binaliwala na rin po yung mga nangyari. At naging isang malagim na kwento na lang din po ito na pinagpapasapasahan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat. Nangyari ito noong nagbakasyon po ako sa probinsya po ng Capiz. Kakagraduate ko lang po ng kolehiyo noon. Kaya bumisita din po kami ni Papa sa kanilang probinsya. Taga doon po kasi yung Papa ko. At nung mga panahon po na yon, matagal-tagal na rin po kaming hindi nakauwi doon. Bilang parte na rin po yon ng selebrasyon ng pagtatapos ko po sa pag-aaral. Galing pa po kaming Maynila. Nagbarko po kami noon. Bale, matagal din po na biyahe. Umalis po kami noon araw ng Biyernes. Tapos Sabado po kami nakarating ng Capiz. Siyempre, barko lang nga po yung sinakyan namin. Sinundo po kami nila lolo at lola. Sakay po ng kanilang jeep. Tuwang-tuwa po ako noon dahil nakasama ko po sila ulit. Matanda na po kasi yung mga ito. Lalo at bunso po nilang anak yung papa ko. May mga dinaramdam na rin po sila sa katawan kaya masaya po akong nakauwi ako at nakasama sila. Pagka-uwi po namin sa bahay nila lolo, siyempre kamustahan po muna at konting kwentuhan. Tapos bigla na pong naisingit ng Tito Pedro ko, kuya po ng papa ko, na dapat daw ipagdiwang din namin doon yung pagtatapos ko ng pag-aaral. Sumang-ayon naman po agad si lolo at lola. Lalo at kauna-unahan daw ako sa mga apo nila na nakapagtapos sa kursong engineering. Yung isa ko po kasing pinsan na kumuha rin ng parehong kurso ay hindi po nakapagtapos dahil nagbulakbol po ito at nagbisyo. Ang sabi po ni lolo, bibili lang daw kami ng lechon at kakatay ng mga alaga nilang manok. Tapos magpapainom daw kami. Hindi talaga mawawala ang inuman eh. Lalo at kahit may mga dinaramdam na po sa katawan si lolo, umiinom pa rin po ito. Akala ko noon biro-biro lang na magdiriwa nga po kami at gagastusan po nila.
Pero maaga pa po kinabukasan, hindi pa man sumisikat yung araw, nagsimula na po silang magkatay ng mga manok. Pati po yung mga kapitbahay nila noon tumulong din. Ganon talaga sa probinsya. Tulong-tulong ang mga tao kapag merong okasyon. Tapos magkakasama rin pong malalasing. Nagulat po ako noon na nagdala po si Tito ng bayawak. Siya raw po yung magluluto. Adobo daw po para makatikim naman daw ako ng ganong pagkain. Gagawin daw naming pulutan eh. Binigay lang daw ni Mang Nestor, yung taga doon din. Mabilis lang po nilang nagawa ang mga gawain sa dami po ng tumulong. Maaga pa po palang umalis si Lolo at Papa para bilhin ng mga kailangan. Pareho po kasi silang magaling magluto. Bandang hapon ay nagkasiyahan na nga po. Nagdatingan na ang mga inimbita at kumain na rin. May konti pa pong palaro sa mga bata si Lolo, na parang kaarawan ko po noong bata pa ako. Nagdiwang na rin po kasi ako ng kaarawan sa kanila noong bata pa ako. Nakakilala pa po ako doon ng ilang mga kaedad ko rin. Masaya po yung lahat noon. Hanggang nung dumilim na, nakisali na po ako sa mga nagiinuman. Kami po nila Tito noon. Nandoon din po si Lolo. Hawak-hawak ang kanyang sariling baso. Lalo at hindi na po talaga ito dapat uminom ng marami. Yung bayawak po na inadobo, yung ginawa po naming pulutan. Pati na rin po yung letsyong baboy. Tamang kwentuhan lang din kami. At ang dami po nilang tinatanong sa akin noon. Maya-maya pa, lumapit po sa amin si Mang Nestor, yung nagbigay po ng bayawak kay Tito. Agad naman po siyang pinaupo nila Tito. Ang sabi po nito, nahuli lang daw niya ang bayawak sa may likod ng kanilang bahay. At nagkataon daw na nung sumunod na araw, nabanggit sa kanya ni Tito na magkakaroon kami ng selebrasyon. Kaya binigay na lang daw niya kay Tito para pang pulutan. Lalo at alam po nito na paborito po ng Tito ko yon. Maya-maya pa ay tumayo po yung dalawa kong tsuhin at kukuha lang daw sila ng dagdag pulutan. Kaya tumayo na rin po ako at nagpaalam na iihi lang saglit. Naiwan doon yung dalawa kong pinsan, si Lolo at si Mang Nestor. Saglit lang din po ako at agad na po akong bumalik. Pagbalik ko, agad nga po akong inabutan ng tagay ni Mang Nestor. Iinumin ko na po sana agad nung bigla po yung hinawi ni Lolo gamit po yung kanyang baston. Dahilan kaya mabitawan ko po yung baso at matapon po yung laman sa lupa. Nagulat din po kasi talaga ako noon. Para saan po yun, Lo? Bakit niyo po ginawa yon? Nalilito kong tanong noon. Ngunit hindi po yon sinagot ni Lolo at si Mang Nestor po yung kanyang kinausap. Ano ba naman, Nestor? Hindi ka naman namin tinuring na iba. Kahit duda na kami sa'yo, hindi ka namin hinusgahan. Bagong tapos lang sa pag-aaral itong apo ko, tapos gagawan mo ng ganyan? Bigla pong sabi ni Lolo kay Mang Nestor na kahit malumanay naman po yung pagkakasabi, ay halatang galit po ito. Wala naman akong ginagawa. Inabutan ko lang naman ang tagay eh. Sagot naman po ni Mang Nestor. Oo nga naman, Lo, ikaw naman oh. Nagiinuman tayo dito. Sagot naman po ng pinsan ko na agad naman pong binara ni Lolo. Hindi nyo kasi nakita yung ginawa niya. At hindi nyo kasi alam ang pagkatao ng Nestor na ito. Kitang-kita ko eh. Nilawayan mo yung baso. Nakita ko pa nga yung mga pangil mo eh nung ginawa mo yon. Na nakangisi ka pa habang hindi nakatingin itong mga apo ko. Balak mong hawaan ng pagkaaswang itong apo ko eh. Dagdag pa po ni Lolo. Nung sabihin po niya iyon, bigla pong nagbago ang mukha ni Mang Nestor. Medyo sumama po yung tingin nito kay Lolo, na parang napahiya rin po.
Sabay tumayo po ito. Wala pong pasabi at agad nga po itong umalis. Wala siyang itinanggi noon. Nagkataon naman po noon, Sir Dan, na sa mga tao pong nandun, meron pong kilala si Lolo na may alam sa mga bagay na may kinalaman sa mga aswang. Si Aling Paning. Agad po niyang tinawag ito at pabulong po na sinabi ang mga nangyari. Siyempre, ayaw naman po ni Lolo na magdulot ng iskandalo at takot sa mga taong dumalo. Tinuro po ni Lolo yung natapong baso na may konti pa nga pong natira sa laman po noon. Inamoy lang po yun ni Aling Paning at ipinatong po yung baso sa may mesa. At ang sabi po nito, may kukunin lang daw po siya sa kanilang bahay. Malapit lang naman ang bahay niya kaya patakbo nga pong umalis si Aling Paning. Pagbalik po nito, may daladala po itong bote ng langis. Ayon po sa kanya, sa amoy daw ay talagang may kakaiba. Lalo na at sigurado daw siyang hindi ordinaryo. Si Mang Nestor. Pero buong akala daw niya ay hindi daw ito masamang tao. Naghanda pa po ito ng isa pang baso. Yung isang baso nga po na binigay po sa akin ni Mang Nestor. At meron pa pong isang baso na nilagyan din po niya ng kaunting alak. Pagkatapos po nun, pinatakan po niya ng isang patak lang ng langis mula po doon sa bote na kanyang dala at wala naman pong nangyari doon. Lumutang lang po yung langis sa ibabaw ng kaunting alak na kanyang inilagay. Pagkatapos po nun, sinunod na po niyang pinatakan ng baso na ibinigay po sa akin ni Mang Nestor na meron pa nga pong konting laman. At nagulat po kaming lahat na kumulo po yung laman nun. Literal talaga na kumulo. Hindi po tulad doon sa isang baso na nilagyan din po niya ng kaunting alak. Ang sabi po ni Aling Paning, espesyal daw po kasi na pangontra sa mga aswang yung langis na kanyang inilagay. Kaya ganun daw talaga ang mangyayari kapag naihalo daw po yon sa kahit kaunting laway ng aswang. Hindi daw talaga nagsisinungaling si Lolo. Lalo at sigurado din daw si Aling Paning na aswang talaga si Nestor. Pagbalik nila tito, naabutan pa po nila yung nangyari sa baso. Natigilan talaga ako noon at hindi ako nakapagsalita. Galing po akong Maynila eh. Tapos bigla pong magkakaganon. Sa akala ko ay normal lang naman na bakasyon sa probinsya ng lolo ko. Talagang mangingilabot ka po kapag nakita mo yung ganon eh. Mabuti na lang po at nandoon si Lolo. Pero ang sabi po nito ay baka dahil nakainom din daw si Mang Nestor. Siguro naman daw kahit aswang nalalasing din. Ang sabi naman ni Aling Paning, taliwas daw po talaga yon sa kanilang pagkakakilala kay Mang Nestor. Kaya ang ginawa po namin, pinuntahan po namin sa kanilang bahay. Mag-isa lang din naman po ito sa kanyang buhay, ayon po kay Lolo. At malapit lang din naman ang kanyang bahay. Pagdating po namin doon at nung tinawag po ito ni Lolo, mahinahon naman pong binuksan ni Mang Nestor ang kanyang pinto at pinapasok po kami. Paghingi po agad ng tawad yung kanyang ibinungad. Sabay may sinabi po ito na umiiwas daw talaga siyang kumain ng kahit anong hilaw na karne, kahit karne pa ng hayop. Pero nung nakaraang araw lang daw, sa loob daw ng matagal na panahon, ay nakatikim daw siya ulit ng hilaw na karne ng hayop. Kumain daw po ito ng hilaw na manok nung kabilugan ng buwan ayon po sa kanya. Hindi raw niya napigilan eh. At simula daw po nun parang hinahanap-hanap daw niya ulit. Hindi naman daw niya akalaing aabot sa punto na susubukan niyang mangbiktima ng tao o manghawa. Nanginginig yung kamay ni Mang Nestor noon. Tinignan po nito ako at sinabi niya talaga ng direkta, kung naniniwala daw po ba ako
kahit lumaki ako sa Maynila. Hindi naman po ako nakasagot. Pero pagkatapos po niyang sabihin yon, ay unti-unti pong nagbago ang kanyang itsura. Namula po yung mata at tumutulo po bigla yung kanyang laway. Labis po talagang naglalaway. Pati po yung mga ugat sa kanyang mukha, naglabasan na po na parang kaunti pa at tuluyan na po talagang magbabago ang kanyang itsura. Napatras po ako noon dahil kinabahan ako syempre. Pero pinakalma nga po ako nila Lolo at ni Aling Paning. Naniniwala ka na ba? Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Kaibigan ako ng pamilya mo. Hindi ko talaga alam kung bakit ko nagawa yon. Hindi na yun maulit, sigurado yan. Wika pa po nito sa akin. Sabay tumingin po ito kay Aling Paning. Tinagalog ko na po lahat ng mga sinabi dito ah. Nakakaintindi naman po kasi ako ng kanilang salita. Lalo at taga doon nga po si Papa. Ang sabi po nito kay Aling Paning, para masigurado na hindi na ito mauulit, tulungan mo naman ako, Paning. Kailangang bumalik ulit sa dati na nakokontrol ko talaga ng lubusan itong uhaw na nararamdaman ko. Nagawa ko na dati. Magagawa ko ulit. Hindi ako masamang tao kahit ganito ako. Alam niyo yan. Sabi pa po nito. Sa pagkakataon po na iyon ay bumalik na po sa normal yung kanyang itsura. Tumango naman po si Aling Paning noon. At kung bukal naman daw sa kalooban ng isang aswang na hindi na kumain ng kahit anong hilaw na karne at mamuhay na parang normal na tao, talagang marami daw po siyang maitutulong kay Mang Nestor. Umiyak po si Mang Nestor noon na talagang naramdaman kong seryoso ito sa kanyang paghingi ng tawad. Ang sabi po ni Aling Paning, pupuntahan daw po nito lagi si Mang Nestor at tutulungan niya hanggang hindi na ito ulit maghanap ng hilaw na karne. Pagkatapos po nun, lumabas na nga po kami at umuwi. Ang sabi po ni Lolo, itikom lang daw namin ang aming mga bunganga. Sa kahilingan na rin po ni Mang Nestor na wag po naming ipagsabi yon. Nanatili po ako doon ng ilan pang linggo. At bago po ako bumalik sa Maynila, sinabi po sa amin ni Aling Paning na maayos na raw po yung lagay ni Mang Nestor at meron pa daw siyang ipinasuot para kung sakaling maulit pa ay makontrol niya ang kanyang sarili. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito. Maraming salamat po. Paalam.